Isa pong magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo mga kaibigan. Alam naman po natin sa ating mga sarili kung okay tayo o hindi. Pero magpatuloy lang po tayo sa pananalig sa ating Diyos dahil higit sa lahat, nakikita at nalalaman ng Panginoon ang ating mga kalagayan. Kaya sa hapong ito mga kaibigan, may nais lang po akong ibahagi din sa inyo na salita ng ating Panginoon. Hindi po tayo magba-Bible reading ngayon. Mamaya ko na po itutuloy ang Bible reading. Nais ko lamang po na dalhin kayo dito sa Awit chapter 36 verse 7. Sabayan niyo po ako mga kaibigan kung kayo po ay may mga Biblia. Sabi po dito sa Awit 36 verse 7, O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Alam niyo mga kaibigan, ang mga napapatunayan ko lamang sa aking sarili, lalo na po ngayong dumadaan po ako sa mga karamdaman at ako po ay isang senior citizen na rin. Ayan, shout out po sa inyong lahat mga ka-senior citizen ko dyan mula Luzon, Visayas, Mindanao, at kung meron man pong nasa ibang bansa, shout out po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Ayan, salamat sa Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos ay matatag. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay tumatatag din sa ating pananampalataya sa Kanya. Lalo na po sa atin na mga senior citizen na. Ako po, ang experience ko nung pumasok po ako sa 60 years old, meron po akong mga nararamdaman na humihina na area ng aking pisikal na katawan. Talaga pong bawat taon pala na nadadagdag sa ating edad, meron pong nababawas naman na kalakasan ng ating mga pisikal na katawan. Ngayon po ay 61 years old na ako at talagang sinisikap ko rin po na maging malakas pa rin physically, mentally, emotionally. Ngunit magagawa ko lamang po yan kung mararanasan ko po ang pag-ibig ng Diyos na punong-puno ng kapangyarihan. Kasi mga kasenyor o mga kaibigan ko dito po sa aking YouTube channel, kung wala po ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi po natin magagawa ng masaya ang mga bagay na ginagawa natin sa bawat araw. Hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan, kagalakan o pag-asa kapag hindi po natin nararanasan ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Sa bawat kwento ko dito sa inyo sa aking YouTube channel, lagi kong sinasabi na kami ay nabubuhay lamang talaga sa habag, sa awa, sa biyaya, sa himala ng ating Panginoon at patuloy naming nararanasan ang kanyang pag-ibig. Dahil kapag ang salitang pag-ibig ng Diyos ang ating pag-uusapan, nakapaloob po dyan yung kanyang himala, yung kaligtasan natin, yung biyaya, lahat ng bagay na ating pangailangan sa araw-araw ay nakapaloob po sa pag-ibig ng ating Diyos. Dahil kung hindi po tayo minamahal ng ating Panginoon, hindi po niya gagawin yung pagmamalasakit sa atin, hindi po niya gagawin yung iingatan niya tayo na hindi mapahamak, hindi niya rin gagawin yung
pagagalingin tayo kapag tayo po ay may sakit, karamdaman, at hindi niya rin gagawin marahil na tayo po ay maging masaya, makontento, at maging matagumpay sa bawat araw na dumarating at dumadaan sa ating buhay. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po natin kayang ibigyan ng malawak na kahulugan, kundi kung ano po yung ating nararanasan sa bawat araw na tayo po ay umaasa lamang sa Panginoon, ay doon po natin makikita at mararanasan na ay grabe pala ang pag-ibig ng Diyos. Lalo na po sa ating mga buhay, no, mga kasenyor ko. Napakarami po mga senior citizen ngayon na wala pong pensyon mula po sa mga private gaya ng SS. Wala ring pensyon sa government gaya ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. At nakikita ko din po yung iba na pinagpala ng Diyos yung kanilang mga anak, kaya nasusuportahan yung pangailangan ng mga magulang nila, ng mga senior citizen o yung mga lola nila. Ngunit mas marami po akong nakita na hindi po pinalad sa buhay at patuloy na nabubuhay dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang kahabagan, sa kanyang gabay, tulong at patnubay. Yan po ang nakikita ko sa mga ibang ka-senior citizen ko sa panahong ito. Para naman po sa akin, ngayong ako po ay senior citizen na, noong panahon na hindi pa po ako senior citizen, para bang hindi pa 100% yung aking pagtitiwala sa Diyos. Ngunit nung pumasok po ako sa edad na 60, talagang hiniling ko na sa Panginoon na tulungan niya akong magpakatino ng gusto. Yung magpakatino ng totoo, na kahit walang nakatingin o kahit man wala sa harapan ko ang Diyos, ay kailangan ko magpakatino bilang isang lula na may takot o banal na pagkatakot sa Diyos at may tunay na pananampalataya sa ating Diyos. Kaya mga kaibigan, nais ko lang pong sabihin na hindi po totoo na hindi tayo mahal ng ating Panginoon. Mahal na mahal niya po tayo. Lalo na po tayo ng mga senior citizen na, lalo na po yung mga halos na uubos na ang lakas. Yung mga senior citizen na halos walang-wala kung titignan ang sitwasyon ng buhay. Pero bilang mga senior citizen, wala po tayong ibang gagawin kundi ang lumapit sa ating Panginoon. Magpakatino sa harapan ng Diyos dahil hindi po na natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Ang nais ko pong sabihin, kung tayo man po ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok nung hindi pa tayo senior citizen, at ngayong senior citizen na tayo, nasa pagsubok pa rin tayo, mapalad po tayo mga kaibigan, kapag meron po tayong pagsubok sa buhay, kasi sinasabi rin ng Panginoon sa kanyang salita, ang kanyang sinusubok ay ang kanyang mga anak. Kung wala na po tayong pagsubok, hindi na po tayo anak ng Diyos. Kaya magpasalamat po tayo. At yung buhay po na sa bawat araw ay nabubuhay tayo sa habag ng ating Panginoon. Mapalad po tayo. Kasi sa Diyos lang po tayo umaasa. Hindi po tayo umaasa sa tao. Hindi po tayo umaasa sa gobyerno. Hindi po tayo umaasa sa ating mga kapamilya.
na kahit sila man po ay nariyan at handa tayong suportahan, mas maganda pa rin po na sa Diyos natin ibigay yung 100% nating pag-asa. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, hindi po yan kumukupas mga ka-senior citizen ko, mga kaibigan ko, hindi po yan kumukupas. Sabi nga po, ang pag-ibig ng magulang, ang pag-ibig ng anak, ang pag-ibig ng asawa ay pwedeng kumupas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po kumukupas sa kanyang mga anak. Yan. Kailangan po talaga nating maging tunay na anak ng Diyos, lalo na po sa ating kapanahunan ngayon. Ito pong aking ginagawang topic ngayon ay talagang nais ko po itong ibigay na topic o ipatungkol sa buhay natin ng mga senior citizen. Kapag ako po ay may nakikitang umiiyak na senior citizen na sinasabi, alam mo, really, pinabayaan ako ng aking mga anak at ang aking mga apo ay hindi naman lang akong pinapansin. Ako ay nanlilimos ng aking pagkain. Parang ang dating ay kaawa-awa na siya. Pero sinasabi ko naman, okay, kahit hindi ka suportado ng iyong mga pamilya, pero ang Diyos gumagamit naman ng mga tao upang ipadala sa iyo ang kanyang suporta. Kasi nga, hindi naman bababa ang Diyos at sasabihin sa atin na, uy, lahat ng mga matatanda, lahat ng mga lolo't lola dyan, lahat ng mga senior citizen, pumunta kayo kasi meron akong biyaya na dala mula sa aking trono sa kalangitan. Hindi naman po ganun mga kasenyor Kundi ang Diyos po ay magkakaroon ng conviction sa mga tao na kanyang kilalang kilala na ito ay matulungin. Ito man po ay kakilala natin at hindi kayang-kaya pong pasunurin ng Diyos ang puso ng mga taong ito na gagamitin ng Diyos upang maging alulod ng kanyang biyaya at pagpapala sa buhay po ng bawat isa na talagang nangangailangan. Ano po? Kaya mga kaibigan, talaga pong mararanasan natin yung panghihina ng ating katawan, ng ating mga tuhod, panghihina ng ating pandinig, paglalabo ng ating mga mata, kasi nga po dumadating na po tayo doon sa punto na tayo po ay tumatanda na. Yung ating katawang lupa ay tumatanda na. Yung ating katawang lupa noon, nung malalakas pa tayo, nung bata pa tayo, ay talagang lahat ay pwede natin gawin. Ngunit ngayon na tayo po ay senior citizen na, hindi na po natin kayang gawin yung mga bagay na ginagawa natin nung araw. Kahit ako man po, kaya ko pong magbuhat ng sako-sakong palay kapag anihan na po nung araw ibibilad po yun ang mga palay kasi mga basa po yan, lalo na pag panahon po ng umuulan, may mga time na nababasa po yung mga butil ng palay, ano po, so kailangan po yun na ibilad. Ang tawag po sa amin yun sa isla is layang, so kailangan pong ibilad dyan para po matuyo, para hindi po siya tumubo, masisira po yung palay, hindi na po magiging bigas yun. So yun, kaya ko pong magbuhat ng sako-sakong palay, kaya ko pong maghakot ng mga libo-libong nyug kapag nagpapakupras po kami mula po doon sa mga puno ng nyug na doon nahuhulog yung mga bunga. Iniisa-isa po namin magkakapatid yun hanggang sa maipon yun lahat kung ilang libo man yan. Nung ako po ay bata pa, kaya ko rin pong hilahin yung bangka na nababalahaw. Kasi pag hindi ko po yun naihabol sa tubig, tiyak po may palo ng sagwan. Ganyan po katindi yung aming tatay nung araw. So, marami po tayong mga bagay na kayang-kaya natin nung tayo po'y malakas pa. Kaya nga po sinasabi ng mga matatanda nung araw na, uy, mga bata,
habang kayo ay bata pa, gawin nyo na yung mga bagay na nais nyong gawin, kasi sa pagtanda ninyo ay hindi nyo na magagawa yun. At totoo naman po talaga. Totoo po pala talaga. So ngayon kung tayo ay mga senior citizen na, kalimutan na po natin yung mga nakaraan. Yan po. Alam niyo mga kaibigan, yung mga nakaraan, masaya man o malulungkot man na mga bagay, mag-pick up po tayo doon ng iilan lang yung mga the best na masaya. Pero yung mga malulungkot, minsan nababanggit natin yan, pero hilingin natin sa Panginoon na maalis yung ating puso doon sa kalungkutan, kasi yan pa po yung isang dahilan kung bakit po nangihina ang ating mga katawan. Kasi kapag tayo po ay lumuluha dahil sa kalungkutan, lumuluha dahil matanda na, para po tayong naaawa na sa ating sarili, tayo po ay naiiyak, yan. Dahil kung minsan nararamdaman natin na para bang wala nang pumapansin sa atin, yung mga ganyan, hindi po ba may mga ganon? Hanggat maaari po, iwaksi po natin yung mga kaisipan yun. Ako po sa ngayon, sa aking pamilya, gusto ko lang pong share sa inyo yung aking experience bilang isang senior citizen. Ako po sa aking pamilya ngayon, salamat sa Panginoon kasi hindi nila ako inuobliga na papag-alagain ang kanilang mga anak. Ako po ay pag gusto-gusto lang kung kailan ko kakargain yung aking mga apo dahil ang bibigat, no? Kung kailan ko sila alagaan dahil malilikot na, di po ba? Na para bang minsan may tatalon, parang nalalaglag yung ating bituka, yung ating atay sa nervyos, ano. Yan po yung mga bagay na nakakapagbigay ng stress sa atin. Yan po yung mga bagay na nakakatulong para manghina ang ating katawan, ano po. So wag po nating kuhanin yung mga ganong klaseng bagay. Kung hindi po natin kaya, sabihin po natin sa ating kapamilya na hindi natin kaya mag-alaga ng mga apo, ng buong araw o ilang oras. Depende po yun sa lakas natin, mga minamahal kong kasenyor. Kumbaga wag nating pilitin ang ating sarili sa isang bagay na tayo po ay mahihirapan at hindi na po natin kaya. Ano po? Kaya ako po sa ngayon, on call lang ako. Pag sinabi ng isa kong anak dyan sa tapat namin ni mama, pakibantay mo ng mga bata, bibili lang ako ng aming uulamin. Okay. So habang naglalaro yung mga bata, tinitignan-tignan ko lang. At hindi rin po ako naglalaba ng damit ng aking mga kapamilya. Bakit? Kasi meron na silang mga pamilya na sarili-sarili. So dapat ay gampanan din nila yung kanilang tungkulin. Kasi ako po, bilang nanay, yung aking 5 anak, salamat sa Diyos dahil tinulungan din ako ng Panginoon kung paano ko po alagaan at kung paano lumaki ang aking mga anak. Yan, hindi po ako namigay ng aking mga anak sa mga lolo't lola. Kung mayroon po kaming pangsweldo sa katulong noon o sa kasambahay noon, ay ginagawa din po namin. Pero mostly po, most of the time, ako po talaga ang nag-alaga ng aking mga anak. Hanggang sa sila'y lumaki. Ngayon si Bunso ay first year college na. Hanggang ngayon ay andito pa rin siya sa aming pangangalaga ni Mister. Ang aming mga anak naman may mga kanya-kanya ng pamilya. Salamat sa Diyos dahil hindi naman sila nagbibigay ng problema sa amin. Bagamat sila may mga pinagdadaan ng mga problema at sitwasyon din na mahirap bilang nagpapamilya at nagsisimulang magpamilya, nag-iingat din po sila na ipaalam sa amin ang kanilang mga pinagdadaanan kasi ayaw din nila kami na ma-stress. Ayaw din nila kami na mag-alala at mamroblema. Sila po ay sinanay din ng Panginoon na kapag may problema, walang ibang unang lalapitan kundi ang Diyos. At kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa kanila, tsaka lang po sila kikilos. Yan po ang kagandahan lang dahil na-adapt
ng aking mga anak, yung pagiging strong ng aking personalidad, na kapag may problema, hindi po nila ako nakikitang umiiyak. Hindi rin po nila nakitang natataranta ako, at hindi rin po nila nakita na sub ako sa pag-iisip ng problema. Pinapakita ko lang po sa kanila na masaya lang ako, okay lang ako, at hindi rin po ako nagsasabi sa kanila kung gaano ka bigat ang problema. Bagamat alam nila na may problema, pero kapag nakita nilang strong lang ako, masaya lang sila. So, kumbaga vice versa. Kaya ngayon, ako po ay 61 years old na. Si Mr. ay 64 na, kasi 3 years po ang gap namin yan. Ay masasabi ko na okay lang kami, kahit wala po kaming hanap buhay sa ngayon. Meron po kaming napakaliit na pension from SSS. Sabi ko nga po dun sa mga naunang vlog ko, saan po ba aabot ang 4,800 na meron po kaming mga maintenance na gamot. Kami mag-asawa, ang aming maintenance na gamot ay kulang ang 10,000 sa isang buwan kung titignan. Pero ang kabutihan lang talaga, mga kaibigan, dahil po sa pag-ibig ng Diyos yan. Balikan po natin ang pag-ibig ng Diyos. At dahil po sa panalangin, sa pagluhod ko sa Panginoon at paghiling na, Panginoon, kahit kami po ay may mga sakit, may mga karamdaman kami, kahit ang aking asawa ay na mild stroke, hindi makapaghanap buhay kasi lumabo ang mata at apektado ang kanyang kalakasan. Kasi kapag hindi ka gaanong nakakakita, yung hindi nakakakita naman si Mr. pero yung background ng kanyang nakikita ay madilim. So, hindi siya makalakad ng gaya ng dati. Kumbaga, parang lubak-lubak ang pinagdadaanan mo. So, hindi makapagtrabaho. Ako naman po, hindi naman po ako makapagtrabaho, lalo na po kapag mabigat. Kasi nga po, di ba, mayroon akong cancer. So, kung iisipin ko, parang ang hirap. Pero alam niyo, mga kaibigan, pinupuri ko talaga ang Panginoon at pinapasalamatan dahil ganun po niya kami kamahal. Talagang ramdam na ramdam ko po yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi sa bawat araw, lagi kong sinasabi sa Diyos na, Panginoon, alam niyo po, wala po talaga kaming ibang pag-asa kundi ikaw lang. Ikaw lang talaga ang aming pag-asa. At yung aming gamot, mga kaibigan, na napakarami dati, si Mr. ay 2 klaseng gamot na lang ang iniinom. Ako naman ay dapat 5 pa, pero 2 na lang din. Pero nandyan lang po yung mga pang-emergency in case, di po ba? Kasi dapat wisdom din. Kaya hindi po na kami umaabot sa sa almost 10,000. At yung 4,800 po na pension ni Mr., yung 2005 po, yan po ay pambili na namin ng gamot at pambili ng mga pang ilang araw na ulam-ulam. At yung 2,000, mga kaibigan, yan po ang pang tuition fee ni Bunso sa school. Dahil dito po sa school na kanya pinasukan nung siya ay grade 7, ay university na po yan, at andyan na po ang college, na mula po dito sa aming bahay ay pwede na po niyang lakarin, kaysa po yung sasakay pa siya ng malayo, mamamasahe, magbabaon ng pagkain, mas magasto. So, dito pwede niyang lakarin at pwede siyang magbaon ng tanghalian, at yung pang tuition fee lang niya ang aming poproblemahin. Pero purihin ang Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Meron na naman pong kapamilya na ginagamit ang Panginoon o alulod ng biyaya ng Diyos kay Bunso para bigyan siya ng kanyang allowance weekly. At ito naman kanyang mga kapatid ay inaabutan din siya, syempre. Kaya, kumbaga, ang trabaho ko lang talaga, mga kaibigan, sa buhay, manalangin po sa Panginoon, magbasa ng salita ng Diyos, at
mag-exercise, yan, yung aking mga short videos, pang good vibes. Yan po ang aking trabaho, mga kaibigan. Bilang senior citizen, wala na po akong kayang gawin sa panahong ito. Lahat na yata dinaanan ko na. Mahilig po akong mag-business, mahilig po akong magtinda. Sabi ko nga po sa mga naunang vlog ko yung libingan at kabaong na lang ang hindi ko naibenta. Lahat po yata ng klase ng hanap buhay mula sa mga maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay, hanggang sa mga house and lot. Dinaanan ko na po yan, mga kaibigan, para magbenta. Yan lang po ang aking ginawa buong buhay ko, na habang nagpapalaki ako ng aking mga anak ay yan po ang sideline ko. Magpahulugan nung araw, magbenta ng mga kung ano-ano. Naranasan ko rin pong mamili ng mga buti, ng mga kung ano-anong mga pang junk shop para po makadugtong sa pangailangan ng pamilya. So kumbaga, buong buhay ko, kasi nag-asawa ako 20 years old lang, So kami po ni Mr. ngayon ay almost 42 years na nagsasama. So yan pong 42 years na yan. Yun pong bago ako mag-60, Yan po yung panahon ng aking paghahanap buhay, pagtatrabaho para matulungan si Mr. So, ngayon po, siguro, nahabag na ang Panginoon sa amin, magpahinga na kayo kasi hindi nyo na kaya. Bagamat ang Diyos po ay nagpapagaling ng mga sakit karamdaman, pero may time din po na ang kalooban ng Diyos ang masunod at hindi ang kalooban natin bilang mga tao. Kaya mga kaibigan, kapag nararanasan po natin yung tunay na pag-ibig ng ating Panginoon, alam niyo po, hindi po tayo nangangamba, hindi po tayo nag-aalala, hindi po tayo nag-iisip, hindi po tayo nag-i-stress, kundi payapa lang po ang ating isipan, masaya lang po ang ating puso, at maliwanag po ang ating paningin sa bawat paligid. Wala po tayo nakikitang problema. Bakit? Kasi kapag alam po natin na mahal tayo ng Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Promise po talaga. Bakit ko po nasasabi? Kasi nga po nararanasan ng buhay ko at ng aking pamilya ang bagay na yan na akin pong ibinabahagi sa inyo sa hapong ito. Kaya sa akin pong mga minamahal na mga ka-senior citizen, kung kaya pa po nating manalangin, kung kaya pa po nating magbasa ng Biblia, kung kaya pa po natin na magbahagi ng salita ng Diyos, ito na po yung trabaho natin kapag senior citizen na po tayo. Yung magiging mabuti na anak ng Diyos, na doon sa panahon na wala na tayong lakas na gaya ng dati, kung paano po tayo pinagbigyan ng Diyos ng pagkakataon para gampanan yung ating mga tungkulin, mga responsibilidad sa pamilya, ay pinagbigyan po tayo ng Panginoon. Ngayon po na tayo po ay mga senior citizen na, habang tayo po ay may lakas pa, habang andito pa po yung maayos na kaisipan, ito naman po ang panahon na kumbaga retirement na po natin doon sa unang buhay, sa unang yugto ng buhay natin. Dito po sa pangalawang yugto, hindi po tayo magre-retire sa pananalangin, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pamumuhay na tama, at sa pagtulong sa ating kapwa kung meron naman po tayong kakayahan para makatulong at abutin ang kalagayan ng ating mga kapwa na nangangailangan din ng kalinga at pag-ibig ng Diyos. So ipasa po natin ang ipasa sa mga taong nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na nasa ating buhay. Ako po, feeling ko lang po yan mga minamahal kong mga ka-senior citizen. Ako ngayon na 61 years old na, may breast cancer, may tama ang puso, naga-high blood,
may gallbladder, ano pa ba ang mga nararanasan ko. Nakakatuwa kasi anytime pwede naman akong mawala sa mundong ito. Pero sa akin pong naoobserbahan, habang ginagawa ko po yung mga bagay naman na para sa Panginoon, dahil tapos na po ako para sa aking mga anak, at ngayon po ay para sa Panginoon naman natin. Dito ko po nakikita yung pag-ibig ng Diyos. Dito ko po nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos na para bang ngayon lang yung pagkakataon na maibibigay ko yung aking panahon, yung aking oras, yung aking buhay sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon po andito pa naman ako, hindi pa po ako nawawala dito sa mundo kasi may kakayanan pa po ako para ibahagi ang magandang balita ng ating Panginoon. So, ganun lang po pala kapag tayo po pala ay mga senior citizen na, magtatrabaho na po tayo sa ating Diyos. Kasi dati nagtatrabaho tayo dito sa mga employer ng lupa, di po ba? Marami po tayong mga boss, mga employer dito sa lupa. Ngayon na senior citizen na tayo, dito naman po tayo maglilingkod sa may-ari ng ating buhay, sa may-ari ng ating mga anak, sa may-ari ng mga employer na ating naranasan, at sa may-ari ng buong sanlibutan. So, grabe po na pagkakataon. At saka, nakaka-amaze na experience yung kahit tayo po ay mga senior citizen na, kahit kulang na yung kalakasan natin, pero kapag nakita ng Panginoon, na willing pa rin talaga tayo, na talagang masaya pa rin tayo, na gumagawa ng mga bagay na makalangit. Ang Diyos naman po ang susuporta sa atin ng kalakasan. Sabi nga po nung aking mga ka-senior citizen, yung mga kabats ko, yung mga kakilala ko, mga kaibigan ko, kapag nakikita po nila yung mga short videos ko, yung mga chat natin dyan, sorry naman mga kaibigan. Alam nyo naman, tignan nyo na lang yung mga puro kaliwa, puro kanan, di po ba? Ang mahalaga ay nakakagalaw para pawisan, pero sinasabi nila, anong sikreto? Bakit ganyan ka pa kalakas? Sabi ko, walang ibang sikreto dyan, kundi ang pag-ibig ng ating Diyos. Di po ba kapag mahal na mahal tayo ng Panginoon, isusupply niya po sa atin ang kalakasan, isusupply niya po sa atin ang kapayapaan, ang kagalakan, isusupply niya po sa atin ang pambili nating mga gamot, ang ating pagkain araw-araw, hindi lamang po sa atin dahil tayo po yung tagapanalangin para sa pamilya. Kadamay na po dyan ang blessing ng Diyos sa ating mga anak, sa ating mga manugang, sa ating mga apo. Ganyan po katindi ang pag-ibig ng ating Panginoon, mga minamahal kong mga ka-senior citizen. Kaya sana po talaga mga ka-senior, ngayon pong tayo po ay nasa dapit hapon na. Yan. Kumbaga sa mga araw ay papalubog na, ipakita pa rin natin sa Panginoon yung ating pag-ibig din sa Kanya. Bagamat hindi natin mapantayan yung Kanyang dakilang pag-ibig, pero di po ba kapag tayo po ay nakakatanggap minsan ng regalo sa mga unexpected na mga kaibigan natin, di po ba? Hindi lang po tayo tumatanggap, kundi tinutumbasan natin o mas higit pa doon sa Kanyang ibinibigay sa atin, di po ba? So, ang pag-ibig po ng Diyos, hindi po yun ganon. Hindi po talaga. Wala pong kapantay, walang katumbas. At hindi po nagbabago, hindi nagtatangi ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya sana lang po, mga minamahal kong kasenyor, sana po ay walang nalulungkot, walang naaawa sa sarili. Hakbang po tayo. Kasi alam niyo po yung mindset, papalitan po natin sa Diyos ang ating mindset. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ayusin niyo nga po itong mindset natin. Kasi minsan, kapag sinabi na senior citizen na, parang ang hina-hina na, ang bagal-bagal na, may mga sakit karamdaman na. Alam niyo po, kahit may sakit karamdaman, ako nga po, di po ba?
Hindi ko po naisip minsan, hindi ko na naalala minsan na may sakit ako. Pag naubusan kami ng tubig doon sa kusina, isang container na tubig, isang kamay lang yan, binubuhat ko yan, itataas ko pa sa aming lababo. Nakakalimutan ko na may sakit ako. Kapag may breast cancer ka po, hindi ka pwedeng magbuhat ng mabigat. Ayoko pong abalahin yung aking mga anak na tatawagin ko pa sila. Itong aking manugang dito sa kabilang kwarto. Alam nga namang napakapayat ng batang ito, sabihin ko pang, uy, magbuhat ka ng tubig. Yung aking anak dyan sa tapat ng aming bahay, ayoko ding istorbuhin dahil may dalawa siyang anak. Ito naman si Lolo Dudong, si Mister. Ay Diyos ko po, parang isang tulak mo lang, plakda na. So, ako na lang ang gagawa at ako po'y nananalig na sasamahan ako ng Diyos at patutulungan ako ng Diyos sa kanyang mga anghel at bibigyan ako ng kalakasan ng Diyos para makabuhat pa ng mga container na tubig dyan, maglaba pa ako dyan ng pagkadami-dami, lahat ng trabaho sa loob ng bahay ginagawa ko na parang walang sakit, na parang hindi senior citizen. Kasi po, ang nasa isip ko, yung mindset ko, walang imposible sa Diyos. Kahit ako ay senior citizen na, kayang-kayang isupply ng Diyos yung kalakasan na kailangan ko ngayon. Kailangan ko magbuhat ng isang container na tubig. So, yung ibibigay ng Diyos sa akin ng kalakasan, yung para sa isang container na tubig. Kailangan ko maglaba ng marami. So, ibibigay ng Diyos sa akin yung kalakasan ko para sa maraming labahan. So, ganun lang yun mga kaibigan. At doon naman mga kaibigan sa mga punto na, alam niyo po, may mga gabi na nagigising ako. Halos hindi ako makahinga. Ramdam na ramdam ko yung high blood ko. Parang kumukulo yung puso ko, yung kabog na talaga namang parang gusto mo nang mag-goodbye sa mundo. Ano po. Pero andun po yung yung faith ko na Lord, hindi pa po ito ngayon. Hinihiling ko pa rin sa'yo na dugtungan mo pa po ang buhay ko. Kasi lagi ko nga po di ba? Lagi ko pong binabanggit sa aking mga vlog na kasi Lord, si Bunso first year college pa lang, gusto ko rin pong maranasan sana na makita siyang gumagraduate. So, yun po, kumbaga, depende lang po yan sa Panginoon kung ano ang kalooban niya na ipahayag sa atin o ibigay sa atin. Kaya mga ka-senior citizen, mga minamahal kong mga kalola dyan, kalolo, huwag po natin kaawaan ang ating sarili. Kahit man po tayo nagpagal ng sobra-sobra para mapalaki, mapag-aral ang mga anak, huwag po nating isipin yun na ginawa natin yun para pagdating ng panahon natin matatanda na ay tutumbasan lano. Huwag na po nating isipin yun kasi obligasyon po natin yun para sa ating mga anak na sila po ay buhayin, palakihin, isupply yung kanilang pangailangan, mapag-aral sila, tulungan sila, mahalin sila, kalingain sila, ano po. Yan po ay hindi mapantayan na damdamin bilang isang magulang. At wag po nating isipin na kaya natin ginawa ang lahat, pinag-aral, pinagtapos, para tayo po ay tulungan nila. Nakadepende na po yan sa mga puso ng mga anak natin kung maalala po nila tayo. Ako po talagang wala po ako in-expect sa mga anak ko. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi naman po namin sila napagtapos ng pag-aaral. Yung 4 na anak ko ay marahil hindi rin nila kaya magtiis ng kahirapan. So, maaga silang nakapagtrabaho. Sila po ay mga undergraduate sa college. So, wala po nakatapos sa kanilang 4. At itong si Bunso, pang-5, purihin ang Panginoon dahil napakaseryoso po nito sa pag-aaral. Loobin ng Diyos na ang batang ito ay makapagtapos talaga ng kurso na gusto niya ngayon. At nahihiya po ako. Alam niyo po mga kaibigan, kahit pa hindi mabilang na puyat, pagod ang pagpapalaki ko sa mga anak ko, kahit man ang aming kakayahan lang noon ay na patuntong sila sa kolehiyo at hindi po sila nagtapos ng matataas na kurso. Alam niyo mga kaibigan, nahihiya po ako. Nasabihin sa akin mga anak na, uy, ngayong matatanda na kami naman itulungan nyo. Lagi ko pong sinasabi sa Panginoon, Lord, patuloy niyo pa rin kaming pagpalain ng mag-asawa para mapagpala din namin ang aming mga anak. Ang pangarap ko po talaga mga kaibigan ay matulungan pa ang aming mga anak kasi
nakikita ko din naman po na ang kanilang kinikita sa ngayon ay sapat lang. Pero nakakatuwa po, alam niyo po, hindi naman lahat ng anak ay pare-parehong damdamin. Alam niyo po, itong aking anak na sinundan ng bunso, lalaki po ito. Nangungupahan po sila sa Makati dahil nasa BGC po ang trabaho, ano po. Nung nandoon po sila at alam naman nila na ubos na yung aming konting ipon, na talagang sa Diyos na lang talaga umaasa. Sabi ng anak kong lalaki, "Mama, ganun pala yun? Hindi ko kaya, Mama. Isipin na kumakain kami ng maayos, tapos hindi namin alam kung anong kinakain ninyo." Kaya naisipan ko talaga, Mama, pinag-isipan ko kung ano ba ang dapat gawin para hindi ako mag-alala sa inyo. Sakto naman, mga kaibigan, na habang nakikipag-usap ako sa Panginoon, bigla po sinasabi sa akin sa kaisipan ko, may nagsasalita na, "Malapit ang mga anak, yung manugang mo, pauwiin mo na sila dito sa bahay kasi mahirap yung bagong panganak, walang kasama, tapos ang upa nila doon is 12,000 sa Makati." So yun lang po ang pinakinggan ko sa aking isipan, at sinuggest ko po doon sa aking anak na umuwi na lang kayo dito, magpagawa kayo ng matino na kwarto dyan sa garahe. Malaki-laki naman po yung garahe, meron po silang isang kwarto at meron po silang mini sala, at ang kusina naman po namin ay common. CR ay common, kumbaga basta higaan lang nila, at konting sala ang garahe. At doon ko po nalaman na sabi po ng aking anak, "Ay, Mama, salamat naman at nakalipat na kami. Gagaan na po yung aking kaisipan at ang aking damdamin. Hindi na ako na mag-aalala sa inyo kasi kung ano yung kakainin namin ay kakainin nyo din." So alam nyo, mga kaibigan, no? Kahit hindi po natin nihiling sa ating mga anak, ang Diyos po ang naglalagay sa kanilang puso para lingunin ang kanilang mga magulang, lalo na po yung mga magulang na talagang wala na pong kaya para buhayin ang sarili. At kahapon nga po ay nakakatuwa naman, yung anak ko naman dyan sa tapat, sabi niya, "Mama, pupunta kami ni Papa sa doktor." Akala ko kung saang doktor lang dadalhin, yun pala ay sa private doktor dito sa CMC sa Calamba. At pina-check up niya yung mata ng kanyang tatay kasi gusto niya talagang luminaw pa yung paningin ng kanyang tatay. Wala nga kaming kakayahan, mga kaibigan. So siya naman ang tinats, o yung nagkaroon naman ng intervention ang Panginoon sa kanyang puso. At yun, pina-check up niya ang kanyang tatay, tapos yung salamin na pinagawa namin ng 2022 pa yata, ay pinapalitan na niya. Basta sa madalit salita, mga kaibigan, kahapon ay gumastos ang aking anak ng 5,000 sa check-up, sa gamot, at saka sa bagong salamin. Ay salamat naman, may discount dahil senior citizen nga. So ganun, mga kaibigan, para yung wag tayong nanunumbat na pinalaki kita, pinag-aral kita, ganito, tapos ngayon wag pong ganun, magkakasala po tayo, hindi po matutuwa ang Panginoon. Kasi kapag nanumbat na po tayo, wala na pong pag-ibig ng Diyos yun sa ating mga buhay. Kaya ko po ito, mga kaibigan, sinasabi sa inyo, ano po, kasi gusto ko rin pong iparanas sa inyo sa panahong ito doon sa aking mga minamahal na ka-senior citizen na may mga tampo sa mga anak, may mga awa sa sarili. Wag po, sa Diyos po tayo magtrabaho, mga kaibigan, at hayaan po natin ang Diyos ang magbigay po sa atin ng sweldo. Ayan, nakakatawa, ano po, di ba? Sabi nga ng Panginoon kung ano yung ating ginagawa, ayun din naman ang ating aanihin. At kapag nakita po ng Diyos na tayo po ay talagang tutuhanan yung ating pagtatrabaho sa Kanya na may kalakip na pag-ibig at pananampalataya, talagang ang Diyos po talaga ay hindi magpapabaya, mga kaibigan. Nandyan siya talaga sa bawat sandali ng ating mga buhay. Hindi lang mga minuto, kundi sa bawat sandali ng ating mga buhay. Nakakatuwa po.
At saka may isa pa po akong ipaalala. Naalala ko ng araw mga kaibigan, ang aming nanay, tambak yung mga magagandang damit, yung mga binibigay namin. Ayaw niyang isuot. Lahat ayaw niyang isuot. Itinatago niya. Naku mga kaibigan, mindset. Palitan po natin yung mindset na yun. Kaya nga po yan binibigay para isuot natin. Ako po, lahat po ng damit ko na mga pambahay noon, pinamigay ko na. Ang mga pinambabahay ko ngayon, yung mga dating panlakad ko. Kasi kailan ko pa yan isusuot? Mapapakinbangan ko pa ba yan? Kapag wala na akong hininga, di po ba? So, isuot po natin ang isuot. Maganda po yun. Kasi minsan, kahit wala po tayong maraming pera, kapag maganda ang suot natin, di po ba masaya tayo at ang tingin sa atin ng tao, tayo po ay sagana, ano po, hindi po nila makikita yung anino ng kahirapan sa ating mga buhay. Pero, tandaan po natin, wala pong mahirap na anak ng Diyos. Tandaan po natin yan. Dahil sa bawat araw, ang mga anak ng Diyos ay suportado ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi po doon sa pattern ng prayer, di po ba? Yung sa Ama namin, o di po ba, uulitin ko na naman, nandoon po yung part doon na bigyan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. O di po ba, araw-araw. Kaya nga po araw-araw, kasi ang nais ng Diyos, araw-araw, makipag-usap tayo sa Kanya. Kasi kung ang sinabi ng Panginoon doon, bigyan mo kami ng aming kakanin for 1 year. Nakakatiyak po ba tayo na makakausap pa natin ang Panginoon araw-araw? Siyempre hindi na, kasi andun na po ang lahat ng ating pangailangan, andun na. So ano pa ang magiging dahilan para makipag-usap tayo sa Diyos? At tandaan natin mga minamahal ko mga senior citizen, at sa lahat ng ating mga kaibigan dito na hindi pa senior. Ang panalangin ay hindi lamang doon sa panahon na pahingi po nito, Panginoon, pahingi po noon, Panginoon, pahingi niyan, Panginoon. Hindi po. Yan po ang ating communication sa Diyos. Ang panalangin po ay pagsamo, communication, at paglapit ng ating puso sa Panginoon. Kapag sa bawat araw nagagawa natin na makipag-usap sa ating Diyos, lumalapit po, nakakalapit po ang ating damdamin sa Diyos at nagkakaroon po ng closeness. Kaya may mga pagkakataon na tumutulo pa lang ang luha mo, hindi ka pa nga nagsasalita, agad-agad answered prayer ka na. Bakit? Kasi gano'n naka-close yung puso natin sa Diyos Yung kunting kibot lang, ramdam na ng Diyos. Yung damdamin natin na nalulungkot, nasasaktan, yung kalagayan natin na walang-wala, o di po ba? So, sa bawat araw mga kaibigan, masarap po yan, yung humihiling tayo lagi sa Diyos. Hindi po nagagalit ang Diyos kapag tayo po ay nagkipag-usap sa Kanya at may hinihingi tayo. Siya po ang may sabi niyan. Siya po ang nagturo sa atin. Na hindi lang po yung kakanin natin ang sinasabi natin sa Panginoon sa ating mga panalangin. Panginoon, bigyan mo po kami ng kalakasan. Pagalingin niyo po kami. Ingatan niyo po ang aming mga buhay, ang aming mga anak. Pagpalain mo ang aming mga anak, ang aming buong sambayan. O di po ba? Kumbaga lahat yan ay nalalaman ng Diyos. Ang laman ng ating puso habang tayo nakikipag-usap sa Kanya. Kaya sa inyo po, mga minamahal kong ka-senior citizen, papalitan po natin sa Panginoon. Patulong po tayo sa Lord na yung ating mindset ay maiba. Na hindi totoo dahil senior citizen na tayo, mahina na tayo. Oh yes, sometimes nangihina ang ating physical, pero hindi po nangihina ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya kadalasan nakakalimutan natin na tayo pala ay senior citizen na nagagawa pa natin yung mga bagay na hindi na sana kayang gawin ng mga senior citizen, pero kinakaya natin kasi nga nararanasan natin ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. At sabi nga po dito, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Yan, grabe ano po. Alam niyo mga kaibigan, kapag dumarating sa punto na walang-wala talaga,
Pagtingin ko sa wallet ko, kahit piso wala. Hindi ako nagsasabi sa mga anak ko na, uy, wala na akong pera. Kundi alam niyo, Lord, wala talaga akong pera. Nakikita ko rin naman yung kalagayan ng aking mga anak. Bagamat meron at meron kapag ako hihingi. Pero Lord, sa'yo na lang po ako hihingi. Alam niyo po, no? Nakakatuwa. Minsan, may... Grabe, ang hirap i-explain mga kaibigan, no? Yung pagtingin mo sa messenger mo, may nandoon. Pinadalhan kita sa GCash mo. Grabe, nakakaiyak. Alam niyo po, lalo na yung mga tao na hindi mo na-expect na maalala ka. Tapos bigla ka na lang nilang maalala. Tapos ginamit na pala sila ng Panginoon na alulod ng pagpapala sa buhay natin. Kaya, napakasarap pong makipag-usap sa Diyos. Lahat po ng ating nararamdaman, kahit ano pong pait, anong sakit, anong pain ng ating katawan, sa Diyos po natin sabihin. Kasi may lunas po talaga kapag Diyos po ang ating unang kausap. Huwag po nating ilagay sa social media, huwag po nating ibahagi sa mga kaibigan na hindi mapagkatiwalaan. Sa Diyos po muna. Sa Diyos po muna. Kasi hindi naman po makatulong talaga ang social media sa mga problema nating personal. Kasi ang alam ko lang po, ang social media ay para sa akin ay alulod lang ng Panginoon para ma-spread yung kanyang salita at ang mga kabutihan ng Diyos. Ano po, pwede nating sabihin dito ang ating mga karanasan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At pwede rin pong pangtanggal ng stress. Ayan, nakita niyo po yung aking mga sayaw dyan. Yan lang po. Pero pagdating po sa mga personal nating problema, wag na po nating ipaalam sa social media. Pwede po tayong gumamit ng ating messenger sa ating mga close friends na pwede po nating sabihin na may ganito, ganon. Pero kahit po sa messenger, sa ngayon mga kaibigan, na sa Diyos lang ako maasa, hindi ko rin po yun ginagawa. Kasi nga, kumbaga sa sapat na. Bagamat walang laman ang wallet madalas, pero feeling ko talaga mayaman ako. Bakit? Kasi higit pa sa sapat ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po kami iniiwan ng Diyos. Hindi po kami hinahayaang hindi makakain. Hindi hinahayaan ng Diyos na kami hindi makainom ng aming vitamins at ng aming mga maintenance. Hindi po hinahayaan ng Diyos na hindi kami pagalingin sa aming sakit at hindi po hinahayaan ng Diyos na hindi niya kami sakluluhan kapag kailangan po namin ang kanyang tulong. Kaya mga kaibigan, nawa po ay maunawaan natin ang pag-ibig ng Panginoon na ang dami pong nakapaloob sa pag-ibig ng Diyos. Higit sa lahat, mga minamahal kong mga ka-senior citizen, tayo po ay nasa dapit hapon na. Di po ba kapag nasa dapit hapon na tayo, ang nakikita po natin ang paglubog na ng araw at ang nakikita po natin ay yung maliit na sukat ng lupa. Na kumbaga, ang ating katawang lupa, anytime ay pwede nang bumalik sa lupa. Pero, hindi magtatapos doon ang ating buhay mga kaibigan. Kapag tayo po ay anak ng Diyos, sa gitna ng paglubog ng araw, may nakikita po tayong sobrang liwanag. Bakit? Kasi kahit mawala na po yung ating katawang lupa, bumalik na ito sa lupa, malusaw na ito, pero doon, sa kaharian ng Diyos, uuwi po tayo. Ang ating kaluluwa ay uuwi po doon at sa takdang panahon, lalagyan uli ng Panginoon, ibabalik uli ng Diyos yung ating katawang lupa. Ano po? Yung ating, hindi na lupa, hindi na katawang lupa kundi katawan na talaga na wala ng kamatayan. Yung buhay na walang hanggan po ang ating pangarapin. Kaya, kung nais po nating maranasan ang buhay na walang hanggan at makamtan ito, patuloy po tayong magpakatino, magpakalapit sa harapan ng Panginoon,
maging tama ang ating relasyon sa Kanya, at maging totoo ang ating pananampalataya sa Kanya. Mamuhay po tayo ng may katinuan, mamuhay po tayo ng naayon sa salita ng Diyos, at maging good example na po tayo sa mga kabataan bilang mga may edad na, bilang mga senior na, at makita po ang Panginoong Hesukristo sa uri ng ating pamumuhay. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna ang ating sharing. Pasensya po, nasa 56 minutes na po tayo. At nawa po ay napagpala po tayong lahat ng ating mga ibinahagi sa inyo na sarili kong karanasan sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos. Amen.